Anong nangyari dito? Nagpakita ang tagapagmana ng demonyong sining. Ginoong Gu. Young Master Gucheng. Dumating na si Young Master Gucheng. Kapatid na Gucheng. Ubo-ubo, hindi ba't maayos ka lang kanina? Kapatid na Yinmei, ang sugat na ito ba'y dulot ng tagapagmana ng demonyong sining kanina? Salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Gucheng. Walang dapat ikabahala, magpapagaling lang ako ng ilang araw. Young Master Gucheng, ang taong iyon, matapos masugatan, ay tumakas palabas ng lungsod. Ile! Mapanlinlang na pamamaraan. Talagang nasaksuan, Wu Kingdom pa rin siya. Kapatid na Inmei, makakaasa ka, ako mismo ang maghihiganti para sa iyo. Maraming salamat, kapatid na Gucheng. Kayong lahat, makakaasa kayo. Ako, si Gyu, ay naglakbay ng napakalayo para lamang mahuli ang salarin na ito. Pananagutin ko siya. Magaling. Young Master Gucheng, tiyak na mahuhuli mo ang tagapagmana ng demonyong sining. Tama. 3 sa mga nasa listahan ngayon ay nagtipon dito. Kahit tubuan pa ng pakpak ang tagapagmana ng demonyong sining, hindi siya makatatakas. Ying Shuang, huminto ka. Amitabha Buddha. Ginoo, huwag ka nang magpumiglas pa, wala itong silbi. Ilang beses ko bang kailangang sabihin na hindi ako ang tagapagmana ng demonyong sining para maniwala ka? Bakit may ganitong klaseng hangal ang bundok ng langit ng emperador tulad mo? Gumawa ka ng gulo. Taksil. Hindi ka pa rin susuko. Kailangan kong mahanap agad ang isang ligtas na lugar para magtago muna. Tiyak na nasa malapit pa si Gucheng. Hinding-hindi ako pwedeng masangkot sa kanya. Ying Shuang, hindi ka makatatakas. Gucheng. Isa kang tusong hamak. Karapat-dapat ka bang tawaging numero 1 sa mga kabataan? Pwe. Bakit ang bilis dumating ni Gucheng? Ginoo, huwag ka nang magpatuloy sa iyong pagkakamali. Kapatid na Ying, ngayong umabot na sa puntong ito, hindi na kailangang magdahilan pa. Kayong mga tanga. Pinaikot-ikot lang kayo niya. Kahit natapat ka pa, aapihin ka lang hanggang mamatay. Kung gayon makikipaglaban ako sa inyo hanggang kamatayan. Zenhan Guling Lu. Kataas-taas ang artepakto. Ile. Akala mo ba mapipigilan mo ako gamit lang ang isang kataas-taasang artepakto? Ang duwag na ito. Nagkunwaring aatake ng isang beses tapos tumakbo na naman. Kayong dalawa, ipaubayan nyo na ito sa akin, si Gyu. Habulin nyo siya agad. Tama, tumakbo siya sa direksyong iyon. Pasensya na sa abala, Young Master Gucheng. Ile. Mga tanga ba sila? Pagkatapos kong mahuli at mapatay si Ying Shuang, ang iyong destiny value at halo ay mapapasakin na. Kayong dalawa, bilisan nyo. Huwag nyo siyang hayaang makatakas. Ang taksil na iyon ay sumugod sa lugar sa unahan kung saan sumiklab ang sakuna ng ganap na yin. May malaking dami ng enerhiya ng ganap na yin, absolute yin ki, na nakaabang. Bakit hindi tayo maghiwalay para habulin siya? Si Jirin. Kung gayon, Divine Prince, mag-ingat ka. Haha! May bakas ng teknike ng bundok ng langit ng emperador si Ying Shuang. Sa ganitong distansya, hindi siya makatataka sa pagtugis ko. Ang karangalang ito ay mapupunta lamang sa akin. Iyon si Young Master Gucheng. Iyon ang Zenhon Guling ng bundok ng langit ng emperador. Ginamit din Young Master Gucheng ang kataas-taasang artepakto para lumaban. Young Master Gucheng, nasaan ang tagapagmana ng demonyong sining? Kayong lahat, ang tagapagmana ng demonyong sining na iyon ay nagtago sa kaloob-looban ng lupain ng ganap na yin. Papunta ako ngayon para tulungan ang Divine Prince at si Jin Chanzi. Huwag na kayong magsapalaran pa, mga ginoo. Young Master Gucheng, tiyak na mahuhuli niya yon. Nasaan na sila kapatid na Gucheng? Kakaalis lang ni Young Master Gucheng. Silang lahat ay pumasok ng malalim sa lupain ng ganap na yin para tugisin ang tagapagmana ng demonyong sining. Lagot. Siguradong nahulog sila sa patibong. Ano?
Anong ibig sabihin ng mga salitang iyon ni Binibining Yinmei? Ang tagapagmana ng demonyong sining ay nagtago ng matagal, bakit bigla siyang lumitaw para salakayin ako? Ngayong naiisip ko, marahil ang tunay niyang pakay ay hindi ako, kundi sila Young Master Guchang. Ang sinasabi mo ba ay sinadya niyang magpakita? Para akitin ang mga henyo, Tianjiao, sa listahan papasok sa lupain ng ganap na yin. Ano? Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na yan. Tama. Huwag nating kalimutan, may isang organisasyon ng mga tagapagmana ng demonyong sining sa likod niya. Tiyak na nag-set up sila ng tambangan sa kaloob-looban ng lupain ng ganap na yin. Sa ngayon, ang kataas-taasang artepakto ni kapatid na Guchang ay naiwan pa sa labas. Nangangamba ako na sa loob may panganib. Diyos ko! Tiyak na nais ng tagapagmana ng demonyong sining na ipahamak ang lahat ng henyo, Tianjiao, sa isang iglap. Kasalanan ko itong lahat. Hindi maaari. Kailangan kong hanapin si kapatid na Guchang. Noong nakaraan, para iligtas ako, nasugatan ang kanyang pundasyon, origin. Binibining Yinmei, hindi ka maaaring pumunta. Sa ngayon ang mga wala sa listahan, kapag pumasok, ay makakadagdag lang sa gulo. Tama ang sinabi ng prinsesa ng langit nung emperador, Binibini. Ngunit anong dapat nating gawin ngayon? Kung may mangyari kay kapatid na Guchang, ako ay susunod sa kanya. Sila Yaong Master Guchang ay hindi mga pabayang tao, tiyak na malalampasan nila ang panganib. Sa kaloob-looban ng lupain ng ganap na yin. Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng demonyong sining? Bakit kakarampot lang ang lakas mo? Gamitin mo na ang iyong demonyong sining, magic arts, para makita ng prinsipeng ito. Ikaw na hangal. Ilang beses ko nang sinabi, hindi nga ako iyon. Noong araw na iyon, tinangka mong patayin si Inyu, alam ng lahat sa mundo iyon. Taksil, ano pa ang ipinagdadahilan mo? Wala akong ginawa. Kapatid ko siya. Paanong magagawa kung sadyang patayin siya? Ile! Kung gayon, ikaw at ang organisasyon ng tagapagmana ng demonyong sining, matapos saktan si Guchang, ay nagtago kung saan-saan ng matagal. Paano mo iyan ipapaliwanag? Lahat ng iyon ay palabas lamang ni Guchang. Kaya sinasabi ko, siya ang tunay na tagapagmana ng demonyong sining. Siya ang utak ng lahat. Lahat ng ito ay plinano niya. Oh! Nasaan ang patunay? Kahit na wala akong patunay, sa tuwing may nangyayaring insidente, laging sangkot si Guchang. Hindi mo ba napapansin na ito ay talagang kahina-hinala? Isa siyang mapagpanggap na moralista. Nilinlang niya kayong lahat. Yes eh. Sa wakas, natagpuan din kita. Guchang. Paano mo ako nahanap dito? Huwag mong sabihin totoo ang sinabi ni Ing Shuang. Swerte lang. Guchang. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin para hayaan mo na kami? Wala tayong pinag-awayan, bakit kailangan mo akong itulak sa bingit ng kamatayan? Haha! Kapatid na Ying, nakalimutan mo na ba kung sino ka? Ang tagapagmana ng demonyong sining at ang isang matuwid na cultivator na tulad ko ay dalawang magkasalungat na panig. Kung papatayin kita, hindi ba't magiging mapayapa ang langit at lupa? Ano ito? Ito ay demonyong enerhiya, demonic ki, talagang ikaw nga. Nililinlang mo ako. Kapatid na Ying, ngayong umabot na sa puntong ito, wala nang silbi ang pagdadahilan mo. Hindi. Hindi ito galing sa akin. Ikaw anong ginawa mo? Guchang. Tumabi ka. Hayaan mong ako ang kumuha ng buhay niya. Kung gayon, sige lang, Divine Prince. Ikaw. Kayo. Ying Shuang, ngayong nasa ganitong sitwasyon na, huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit ko. Ubo Guchang. Ikaw. Ano ang iyong ginagawa? Tama ang sinabi niya. Huwag mong talikuran ang tagapagmana ng demonyong sining. Kung wala si Jin Chanzi dito, mas madali sana. Kung hindi ko sila sabay-sabay na asikasuhin, baka may mangyaring hindi inaasahan. Sinabi ko na sa inyo pero hindi kayo naniwala ha.
Ngayon, tanging sa pagtutulungan lang natin magkakaroon ng kaunting pag-asa. Bilis! Anong artepaktong pansagip buhay pa ang mayroon ka? Ilabas mo na agad. Guchangje, hayop ka. Akala mo ba mapapatay mo ako sa pamamagitan lang ng patagong pag-atake? Tanglaw ng banal na emperador. Kataas-taas ang artepakto. Napakagaling. Oh, kayong taga-bundok ng langit nung emperador, napakayaman nyo. Bawat isa may kataas-taas ang artepakto. Kung gayon, masaya ko itong tatanggapin. Ibalik mo ang ulo ko. Yene, hindi ganyan gamitin ang atake mo. Hindi makayanan kahit isang hampas. Guchang, hindi ko akalain na matatalo ako sa iyong mga kamay, napakalalim ng iyong pagtatago. Anong bundok ng langit nung emperador, anong divine prince? Kung isa lang sana akong tagapag-alaga ng kabayo, hindi ba mas mabuti? Hindi sana ako mamamatay. Kayong dalawa, isang hindi marunong sumukat ng sariling lakas, isang may mapangaraping kahibangan, ang mabuhay kayo ay pag-aaksaya lamang ng espiritual na enerhiya. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng 30,000 punto ng kapalaran. Napatay ang anak ng kapalaran, nag-trigger ng pagbagsak ng Kilok Plundering Talisman, Rule Fragment Drop. Talisman na pang-agaw ng kapalaran, maaaring pansamantalang pabagsakin sa pinakamababa ang Kilok, kapalaran, ng target sa maikling panahon. Walang restriksyon sa kung sino ang pwedeng gamitan. Ang gantimpalang ito ay talagang angkop para sa mga pagkakataong haharapin ng hamak na ito. Sa espadang ito, mayroon pang bakas ng hininga ni Inshuang Lesenen, saan ko kaya ito dapat itapon? Dito sa banda ko, kahit anino ng tao ay hindi makita. Marahil ang tagapagmana ng demonyong sining ay nasa panigna ng Divine Prince. Bagamat ang enerhiya ng ganap na yin na ito ay kayang harangan ang karamihan ng mga bakas, ang paminsan-minsang pagyanig na nararamdaman ay nakakabalisa. Mula sa mahinang pakiramdam na ito, mahihinuha na si Guchangj ay marahil nakapasok na rin, nakikipaglaban kaya siya. Amitabha Bodha, sana'y ligtas kayong lahat. Kakakaka. Guchangj, hinabol mo ako ng ganito katagal, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ubo-ubo, ito ang bakas ng Divine Prince, naglaho na. Ang kanyang pundasyon ay nasira. Si Guchangj. Napakahirap ng kalagayan niya. Ang matuwid at masama ay hindi maaaring magkasama. Ngayon, kahit mamatay pa ako, kailangan kitang mahuli. Isang malakas na pana na naubusan na ng lakas, nagsasalita ka pa ng walang katuturan. Makakaasa ka, sumunod ka na sa Divine Prince. Ikaw, tagapagmana ng demonyong sining, huwag kang maging palalo. Saan galing ang kalbong asno na ito para sirain ang magandang plano ko? Young Master Guchangj. Ayos ka lang ba? Ha? Kapatid na Jin Chanzi, tamang-tama ang dating mo. Kay gandang palabas ng kabutihan at pagliligtas. Nakakalungkot, ang Divine Prince ay bumagsak na. Kung hindi kayo naghiwalay na dalawa, paano mangyayari ito? Ginoo, bakit mo sinasabi yan? Hindi maintindihan ng munting mongheng ito. Magpagaling ka muna ngayon. Poprotektahan ka ng munting mongheng ito. Kalbong asno na hindi alam ang hangganan ng buhay at kamatayan. Dahil nandito ka na rin, sabay na kayong mamatay. Ile! Malakas sa labas, mahina sa loob. Mukhang marami nang naubos sa iyo, si Ginoong Guchangj. Ang kaunting atake na ito ay hindi makakasakit sa munting monghe. Gininto ang katawan ni Tathagata. Kakakaka. Hindi ko akalain, kalbong asno, na mayroon ka rin palang kaunting kakayahan. Amitabha Bodha. Sa pagharap sa inyo, hindi maaaring hindi ako magseryoso. Ngunit sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Hindi madaling umalis? Sunugin mo ang esensya ng iyong dugo. Baliw ka na. Ngayon, kailangan kitang mapatay para mabigyan ng katarungan ang Divine Prince. Kapatid na Guchangj. Kapatid na Guchangj, bakit mo kailangang? Hinahamak lamang ni Gu ang pag-iwanan ng mga kasama. Kapatid na Guchangj, hindi mo ako naiintindihan, munting monghe. Tignan niyo. Ang enerhiya ng ganap na yin ay bahagyang napawi na.
Ang banal na kamalayan, divine sense, ay maaari nang makapasok ng kaunti. Nakikita ko na sila Young Master Guchange at Jin Chanzi. Ha? Bakit walang anino ng Divine Prince? 6 na koronang hari. Ang tagapagmana ng demonyong sining ay nasa kaloob-looban ng lupain ng ganap na yin. Maaari ka bang tumulong kay Young Master Guchange at sa kanila? Tama. Kung sasama ang 6 na koronang hari, tiyak na mas malaki ang tsansa. Hindi nyo kailangang mag-alala ng labis. Dati kong sinuri ang Ying Shuang na yon. Sapat na ang 3 sa listahan para mahuli siya. Ngunit ang tagapagmana ng demonyong sining ay tuso at may masasamang pamamaraan, halatang napagplanuhan na ang lahat. Natatakot lang ako na sila kapatid na Guchangje ay mahulog sa patibong. Kung ang ganitong pagkakataon ay mabibigo pa, ipinapakita lamang nito na ang kanilang paglilinang ay hindi pa sapat. Sa antas nilang 3, sa tingin ko ay walang kakayahan ang tagapagmana ng demonyong sining na makatakas maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Tapos na ang laban. Sila ay nakatakda ng hindi magkasundo. Lumabas na. Lumabas na sila. Sila Young Master Guchange at Jin Chanzi. Diyos ko! Young Master Guchange. Bakit napakalubha ng iyong mga sugat? Ha? Nasaan ang Divine Prince? Ako, si Gyu, ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng kapatid na nagtiwala sa akin. Nabigo ko kayo. Ang tagapagmanang iyon ng demonyong sining ay nagtagumpay. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ano? Paanong nangyari yon? Ibig sabihin, kahit ang 3 sa listahan ay hindi siya nahuli. Ganoon ba kalakas ang taong iyon? Ginoong Gyu, nasaan ang Divine Prince? Ile! Tanungin niyo si kapatid na Jin Chanzi. Amitabha Buddha. Ang Divine Prince ay pumanaw na. Ngunit ang tiyak na pangyayari ay hindi rin malinaw sa munting monghe. Bakit hindi malinaw? Hindi ba't magkasama kayong pumasok? Lanan. Ano ba talaga ang nangyari? Sa tingin ko, may ilang bagay na hindi na dapat alamin pa. Halimbawa, ang pag-iwan ni kapatid na Jin Chanzi sa Divine Prince na mag-isang mahulog sa panganib. Ano? Amitabha Buddha. Totoong hindi dapat ako humiwalay sa Divine Prince. Ngunit hinihiling ko kay Young Master Guchange na huwag maghaka-haka nang may masamang hangarin sa munting monghe. Tiyak na. Siguradong may nangyari sa pagitan ni Jin Chanzi at ng Divine Prince. Hindi katakatakang siya ang may pinakamagaang na sugat. Sa sinabi mong iyan napakalubha ng mga sugat ni Young Master Guchange, at ang Divine Prince ay direktang pumanaw ngunit si Master Jin Chanzi ubo Young Master Guchange sa pagharap sa malakas na kaaway. Hindi nag-atubiling sunugin ang pundasyon ang kabayanihan ng munting monghe ay labis kong hinahangaan. Ito ang banal na tableta ng Buddha mula sa bundok ng Buddha. Napakabuti para sa mga sugat ni Young Master Guchange. Ang mabuting intensyon ni kapatid na Jin Chanzi ako, si Gyu, ay walang kapalaran na tanggapin ito. Ang tabletang Buddha na ito, itago mo na lang. Tutal, walang nakakaalam kung sa susunod na makaharap ni kapatid ang tagapagmana ng demonyong sining, magiging mapagbigay pa rin ba siya? Young Master Guchange, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Si Jin Chanzi nagigilty ba siya? Young Master Guchange, hinihiling ko po na bigyan niyo ng katarungan ang aking bundok ng langit nung emperador. Kamahalan. Ako, si Gyu, ay walang sapat na lakas. Ang pakana ng tagapagmana ng demonyong sining sa pagkakataong ito ay nagtagumpay. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kailangan kong magpagaling ng ilang panahon. Mga Ginoo, mag-ingat kayo. Si Guchange na ito tunay na lalaki. Ginoong Gyu, ihahatid ka ni Inmei para magpagaling. Salamat sa abala, binibini. Ang Budistang ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Umaasa ako na si Buddha Jin Chanzi ay magbibigay ng paliwanag sa bundok ng langit ng emperador. Ile!
Hindi kawalan ang pagkamatay ng Divine Prince na ito. Kung katulad ko lang siya na parehong malakas at matalino, paano siya hahantong sa ganitong katapusan? Amitabha Buddha, pigilin ang kalungkutan. Hindi pagpigil ng kalungkutan, anong ibig sabihin niyan? Tama. Masyado itong irresponsible. Mahirap talagang basahin ang puso ng tao. Bakit si kapatid na Guchangje ay naghahanap ng papuri ng ganito?